Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating YouTube channel. And so for today's video mga tropa, mga idol natin dyan, syempre yung mga pops. Share natin sa inyo yung isang problema ng ating kaibigan, no, ng isa nating katropa na nagtanong sa atin, no, kung ano po yung magandang gawin sa problema ng kanyang Kawasaki Barako 1 kasi totally shutdown po yung kanyang Kawasaki Barako 1, no. Nagpalit siya ng stator, nagpalit ng battery, dead pa rin po, wala pa rin lumalabas na kuryente, no. So nagtanong na po siya sa akin kung ano yung magandang gawin, no, sa kanyang motor, no. Pero bago ako magbigay ng solusyon sa kanya, sa ating katropa, no, bibigay ko muna sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung problema ng kanyang motor, yung video na isinend niya sa akin, i-share ko rin sa inyo, papakita ko sa inyo para magkaroon din po kayo ng idea kung ano yung gagawin natin, ano, sa motor ng ating katropa Kawasaki Barako 1. Ito po yung video na to, ayan. Boss. Yan po. Kinunik ko na yan siya lahat. Nakarekta, battery, regulator, tapos yung CDI, tinanggal ko po muna. Ngayon po, check ko muna yung battery, yung ignition switch pala. Yan po, nakasalpak sa may ground. Yung test light ko yung isa. Yan po. Pag ikakabit ko po dito sa may white, iilaw po siya. Yan po. Tapos sa may brown, ganun din po. Yan po. Pupunta na ako sa CDI. Sasalpak ko po sa may ground. Tapos po, kitang-kita po natin sa video na sabog po yung kanyang wire, no. Kailangan natin to ayusin, i-rewire na lang kasi kita mo naman yung kanyang wire, no, kinabit-kabit niya na lang, no. So ayusin natin. Baling gagawin natin dito, palalabasin lang po natin yung kuryente, no, ng kanyang motor. Ayusin natin yung harness niya. Gagawa tayo ng harness kung paano dumadalo yung kuryente ng Kawasaki Barako 1, no. Ayan, so susolusyonan natin yung problema ng ating katropa, no. So gagawa tayo ng isang harness, no. So mayroon ako ditong diagram ito. So gagawa tayo ng diagram, no. Sundan mo na lang katropa, no, kung paano ko i-connect para mapalabas po yung kuryente ng iyong motor, no. Then kung nagawa mo na yung pagto-troubleshoot na nasabi ko doon sa nauna kong video kung paano i-troubleshoot, paano malalaman kung saan yung parts yung sira ng iyong Kawasaki Barako 1, sasabihin ko rin po dito sa video na ito. Ayan. So hindi ko na ito patagalin kasi may dumating na buwinas. Ayan, o, papakita ko. Oh. Ayan, o, may dumating tayong buwinas. Sabi niya, patal daw siya. Buwinas, oh, naghahalhal. Oh, may gasolina pa. Ang taraan ni tap-tap. Ayun, o, diba? So, hindi ko na patagalin to. Bibigay ko na sa ating katropa, no, para mapaanda niya na yung kanyang Kawasaki Barako kasi sabi niya ito yung kanyang panghanap buhay. So gagawin ko na yung video na to katropa para mapaandar mo na yung iyong Kawasaki Barako 1. Ayan, so let's go, diretso na kagad tayo sa video. Ayan, pero bagong lahat, huwag niyo pong kalimutang suportahan itong aking maliit na YouTube channel. Subscribe niyo po Papa Chad TV para lagi kayong updated sa mga videos, new videos na gagawin natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, pwede niyo rin po akong puntahan o sadyain dito lang along highway malapit sa amin. Mag-comment lang po kayo dyan at sasagutin ko po iyong lahat. Ayan, so let's go. Umpisahan na natin to. Ayan, so umpisahan natin dito katropa, no? So kung nakikita mo, mayroon po tayo dito ignition switch. Ayan, ito po ignition switch, yung ating susi, yung ating CDI, no? Ayan, yung ating ignition coil, yung ating maliit na to is spark plug yan. Ito, tension wire yan ha, tension wire. Meron po tayo diyang battery. Ayan, battery, tsaka regulator din yung stator. Yung stator, wala pang mga wiring yan, wala pang wire. Wala pa nitong wire kasi indicate natin yung mga wire na kung paano tayo mag-i-install ng wire, kung paano ka mag-i-install ng wire sa iyong motor kasi gaya ng nakita natin sa video, sabog-sabog po yung mga wire mo at kailangan natin ayusin ulitin, no. So umpisahan natin yung pag-connect ng mga wire dito po sa battery, no. Dito muna tayo sa battery, usugan na konti. So sa battery katropa, no, kailangan mo mag-install ng negative, di ba? Ito yung negative ng battery mo. Ayan, yung negative ng battery mo, kumuha ka ng connection, idikit mo sa chassis. No, papunta sa chassis or sa body ground.
body ground katropa. Ayan. Mag-connect ka ng ground papunta sa body ground, no? Yung ground mo, i-connect mo sa chassis or sa body ground. Ayan, no? Battery to body ground, no? Yun yung una mong gawin. No? So, itong part na ito ay ground po ito, ha? Ayan, yung symbol na ganito, makikita sa mga diagram ay ground, no? Inuulit ko yung ground, i-connect sa body ground. So, okay na tayo sa ground. Next tayo sa positive. So, saan papunta yung positive? No? Ito yung ating positive na wire, no? Sa barako kulay puti. No, kulay white. Dadaan yan sa tinatawag nating fuse box. Fuse box. Ayan. So, ito yung ating fuse box. So, dito dadaan yung positive. No? From battery, pasok sa fuse box. Then, from fuse box, lalabas siya. Lalabas siya papunta naman sa ating susi. No? Sa ating ignition switch. Yung kulay white na yan, na ito yung white na to, didiretso yan sa ating susi. Sa ating ignition switch. Ayan. Pagka-on mo ng ating susi, automatic, lilipat po, no, lilipat po yung, ayan, lilipat po rito yung kuryente, no? Magkakaroon sila ng connect. Pagka-on mo dito, magkukonek ito dito, malilipat po yung kuryente sa kulay brown. No, sa kulay brown ng ating motor, no? Kasi yung kulay brown na yan, yan yung accessories wire ng iyong motor, no? Yung accessories wire, yan po yung nagsusupply sa ating signal light, horn, ayan, etc., etc., no? Yan po yung accessories wire ng Kawasaki Barako, yung kulay brown, no? Dapat, pag mag-test ka dito, dapat umilaw to, no? Katropa, no? Pagka-on mo sa susi mo, dapat may kuryente to. Ayan, i-check mo kung may kuryente. Pagka-on mo ng susi at may kuryente to, ibig sabihin good yung iyong susi, walang problema, no? Kung pagka-switch mo ay hindi umilaw, check mo yung connection mula battery papunta rito, no? Dapat iilaw yan, no, ha? Iilaw, dapat may ilaw to. Yung isang clip mo nasa negative ng battery or sa body, tapos yung isang clip ng yung test light nandito, pag umilaw, good yan, ha? Good. Okay? Then, mula dito sa brown, no? Na-check mo na may kuryente, didiretso yung brown na yan sa CDI. Yan, yung brown na to, didiretso to sa ating CDI. Dito sa part na ito, ayan. Yan, sundan mo lang yung pagkakaware natin, mga tropa. Dito sa part ng ating CDI, dito po nakapwesto yung brown. Ayan, dyan po naka-place yung kulay brown sa ating CDI, no? I-test mo rin kung yung connection na nilagay mo papunta rito ay umiilaw. Dapat iilaw yan pag test light mo, ha? Yung isang test light sa ground, yung isa dito sa kulay brown. Dapat may pumasok na kuryente sa iyong CDI, no? Ayan. Then, itong side na ito, no, dito po sa side na ito, ayan, labas tayo. Kulay black po ito. Or kung may halo man dyan sa wire mo, black white man yan or black, basta pure black. Papunta po yan, basta itong side na ito rito, no, papunta ito sa ignition coil. No? Ayan. So, sana nasundan mo siya. So, itong side na ito, sa taas po ng brown, kulay black. Black or black white, basta may makikita ka dyang kulay black, no? Or pure black man yan. Basta itong side na ito, sa taas po ng kulay brown, no? Yan po ay kulay black na yan, papunta yan sa ignition coil. Then, yung ignition coil natin, nandito na tayo sa ignition coil, mayroon po yung isang wire na nakakonek naman sa ground. No? Inuulit ko, yung symbol na ganito ay ground po yan, ha? Ayan. So, nakakonek po yan sa ground. Itong yan, magkakonek sila. Yung ground na yan at saka ito, may connection yan, ha? May wire yan, magkakonection yan, no? Okay. Then yung CDI mo, meron na siyang positive, meron na ito papunta sa ignition coil. Dapat lagyan mo rin siya ng ground, no? Itong part na ito rito, ito, yung nasa gitna, no, katabi siya ng black. Yung kulay niyan ay black na may guhit na yellow. Yan, double check mo lang, ha. Basta yung gitnang ito, black siya na may guhit yellow. Black yellow. Yan. Yan po yung ating ground ng ating CDI. Yan, inuulit ko ulit. Itong sign na to, yan po ay ground, no? Yung ignition coil may ground, yung ating CDI may ground, syempre yung battery natin may ground, no? So, gagawa ka po ng wire na magka-connect-connect yung mga yan, no, ha?
Okay, or ikabit mo sa body ground. Basta idikit mo, lagyan mo siya ng ground. No, ito lalagyan mo rin ng ground. Okay? So, next tayo dito sa part naman na ito, sa katabi po ng black yellow, sa side na ito, white, yung nakalagay naman dyan white yellow. No? Yan po yung negative ng ating pulser. Negative ng pulser, white yellow. White siya, then mayroong siyang lining or line na yellow, ganun. Basta tingnan mo na lang dyan. Or kulay yellow man yan. Yan po sa part na yan, no? White yellow. Then ito namang part na ito, dito, ito po yung positive ng ating pulser. No? Pulser po yan na galing po sa ating, usog natin na onte. Pulser na galing po sa ating stator. Itong part na ito dito, kulay green po yan na may guhit na white or pure na green siya. Basta itong part na ito ay positive ng pulser. Green siya na may guhit na white. Ayan, green white. No, so ito po yung part na to. Ito po yung green white. No, saan papunta itong green white? Papunta ito sa ating pulser. No, green white. Sa positive ng ating pulser. Doon papunta yung green white. So sana nasundan mo tayo. Okay na tayo sa positive ng pulser. Diretso tayo sa negative ng pulser. Papunta rin sa ating stator yan, ha. Yan. Magpartner po silang dalawa. Ayan. So okay na tayo sa white yellow papunta sa stator. Yung green white papunta rin sa stator, which is yung ating positive at negative ng ating pulser. So doon tayo sa problema mo, idol, kung paano i-test ang iyong green, no, yung positive ng iyong pulser. No, kagaya ng sinabi ko, i-clip mo yung test light mo sa positive, no? I-click mo yung test light mo sa positive. Isalpak mo ang iyong CDI. Tapos yung isang test light mo ay ipitik-pitik mo rito, no? Maglagay ka dyan ng sugat sa wire or diskarte mo or kung kaya mong maisuksok yung isang tester mo sa socket, ay gawin mo. Basta nakasalpak po yung CDI, no? Kasi yung problema ng katropa natin, gusto niyang i-test kung busted na po yung kanyang CDI, no? I-test niya na po yung kanyang ground, tinest niya yung kanyang block. Nakita ko po yung sa video, tinest niya po yung ground, okay din. Yung ground ng kanyang pulser, okay din. Dito siya medyo nalilito sa part na ito kung paano i-test yung green white, no? Gaya ng sabi ko kanina, yung isang clip ng iyong test light, i-clip mo sa positive ng battery. Tapos yung isang dulo, ipitik-pitik mo rito, no? Kung walang exposed na wire, sugatan mo yung wire mo sa part na kung saan mo ipipitik-pitik ang iyong test light, no? Kaya parang ipapaganyan-ganyan mo yung isang dulo ng test light. Then dito ka mag-focus sa tension wire na papunta sa spark plug, no? Halimbawa yan yung makina mo, lagyan mo lang siya ng space, no? Huwag mo siyang idikit sa makina. Then yun nga, pitik-pitikin mo rito. Makikita mo yan pag merong mag-spark papunta sa makina, no? Lagyan mo siya ng konting space na para pag ganun, no? Huwag mo siya didikit sa makina. Pag magkaroon siya ng spark, habang pinipitik-pitik mo rito, ibig sabihin, good ang yung CDI, no? Pero kung walang mangyaring spark habang ginagawa mo yun, may tama ang CDI mo, no? Kailangan mong magpalit ng CDI, no? Ayan, so sana naintindihan mo na dito sa part na ito, katropa, kasi dito siya medyo nalilito sa part na ito kung paano i-test yung positive ng pulser. Kasi nagpalit po siya ng bagong stator, nagpalit po siya ng bagong battery kasi nga nag-shutdown yung kanyang Barako 1. So actually, madalas masira dyan sa CDI. So yung stator, wala kang problema dyan kasi stock yan. Baka nga gumagana pa yung stator na gamit mo. So ito po, bumili po siya ng bagong stator. Ayan. Okay, so pakita ko yung binyan stator. Ayan. So okay na tayo sa ating CDI na connect na po natin yung mga wire. So sana nasundan niyo po yung paliwanag na ginawa ko po doon. So, dito naman tayo sa part ng regulator, no? Ito yung stator natin, marami pa pong kulang na wire dyan. Dito muna tayo sa part ng regulator. No, dito sa taas na part na ito ng ating regulator, yung kulay po dito ay kulay pink. Kulay pink po ito. Papunta yan sa ating stator. May makikita ka diyang kulay pink sa stator mo. No, pink. Papunta yan yung pink na to dito sa side ng iyong
regulator, papunta yan dito sa stator, no, yung pink. Then sa baba ng pink, mayroon diyang kulay white. Nakita ko, ito, tignan nyo po dito, yung regulator ng katropa natin, yung kulay white na kulay sana, kulay black yung nakalagay na wire sa kanya, pero okay lang yan, basta itong baba ng pink, kulay white yan, no, papunta yan sa battery, no, didiretso yan dito sa ating fuse. Ayan. No? So sana nasundan mo yung part na yan, no, katropa. Ayan. Then, itong side naman na ito ng ating regulator, yan, ito po ay ground. No, inulit ko, side na ito ay ground. Yan. So, gaya ng ating CDI, meron din po siyang ground, ating ignition may ground, battery may ground. Siyempre, yung regulator natin, kailangan din niya ng ground para gumana. Okay? So, nandito lang tayo sa isang part ng ating regulator. Ito po ay kulay yellow. No, kulay yellow po yung part na ito. Nagaling po din ng regulator. Ayun na mano ng ballpen ko, gumana. Yun. Yan, kulay yellow po ito. Yellow. Ayan. So itong yellow dito sa side na ito ng regulator, no, baba po siya ng ground, no. Yung kulay, yung ground, syempre black yellow yan mga tropa. Sa Barako, yung ground black yellow. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo sa ating stator, may kulang pa po tayo dyang wire, na which is yung po yung ground. No? Ayan, inuulit ko, yung ground ng stator, ground ng regulator, ground dito, kailangan mapasukan po sila ng ground, no, mag-connect yung mga yan, no, para gumana po sila, mag-work po sila, no. Kailangan lagyan mo sila ng ground lahat. Ayan. No? So sana nasundan mo yung ginawa nating video ito rito. At meron pa po tayo dito ng natitirang wire na isa. Kung napapansin mo, nasa labas po siya. Ayan, no? Ayan. Nasa labas po siya. Hindi po siya papasok sa loob ng ating stator. No? Nasa labas po yan. No? Ito po yung kulay green na yan or light green man yan. No? Tignan nyo na lang kung anong kulay. No? Ito po sa stator na to na bago. Tignan nyo. Nasa labas po siya, di ba? No? Ayan, nasa labas. Yan po yung sensor po ng neutral yan. Neutral. Okay, spelling ko na neutral. Yan, neutral. Yan po yung sensor ng neutral, yung kulay green na yan, papunta yan sa dashboard, no? Diretso to sa yung dashboard. Ayan. No, ipinakita ko lang kasi kasama po yan dyan sa wire, magkakumpul-kumpul sila. Kaya na nakikita nyo rito, magkakumpul-kumpul po sila dyan. Ayan. So sana katropa, nagustuhan mo yung diagram natin to, no? Sana nakuha mo na dito sa ginawa nating wiring, no? Kung hindi mo man siya ganong nag-get, sundan mo lang po kung paano natin in-install, no? Ulitin mo yung video kung saan tayo nagsimula, kung saan ako unang nagkabit, no? Saan ako unang nag-connect, no? Ayan. Pag hindi mo pa napalabas yung kuryente dyan, no? Yung may problema yan, CDI mo na, no? Sa pagtitest nga ng CDI, kung sira yung CDI mo, ayun nga, dito sa part ng green, na sa positive ng pulser mo, siya i-check na, itinuro ko na kanina sa video, no, ayan. So, sana okay na sa'yo yung part na ito. Okay? So, okay tayo dyan? Approve na ba? Pwede na ba sa'yo? So, kung hindi mo ganun ako, idol, comment ka lang, or ulitin mo yung video, ayan, para makuha mo siya, no? So, step by step naman natin siyang kinonect-connect yung mga wire, no? So, inuulit ko, yung wiring na ito ay, pinalabas lang po natin yung kuryente ng kanyang Kawasaki Barako from battery to switch, to CDI, to ignition coil, stator, regulator, no? So, yung circulation po, kung paano umiikot po yung kuryente ng ating Kawasaki Barako 1. Ayan! Ayun, no? So, sana nagustuhan mo, katropa, yung ginawa nating video ito, no? At sana may na-share ako sa yung kaalaman about kung paano natin kinonect-connect yung mga wire ng ating Kawasaki Barako 1, kung paano gumagana yung battery operated ng Kawasaki Barako 1. Ayan. At sa mga bago po dyan na ngayon nakabisita sa ating YouTube channel, baka naman huwag nyong kalimutan i-hit yung subscribe button dyan at yung bell icon para lagi kayong updated sa mga new videos na kagaya nito. At kung gusto nyo lang naman yung mga videos about motorcycle na kagaya nito. Ang nanggasunod nating video mga Pops, sasabi dito sa ating YouTube channel. God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Ano ba, Eddie? Peace show. What to do with that big fat butt?